Hello, good day guys. So, nandito na po ulit tayo sa panibagong video. Welcome back po sa aking YouTube channel. And ngayon, ito naman ang i-general cleaning natin. Ito yung SIP 125. So, malayo-layo na rin yung natakbo niya. Kailangan na rin natin siyang linisan para baklas to. Yung kick, kahit hindi nyo natanggalin to, kasama din yan sa crankcase. So, tatanggalin muna natin tong crankcase. Gamit tong impact natin, tsaka 8mm na deep socket. So, tanggalin lang natin tong crankcase niya para ma-access natin yung sa loob. Yan. Makikita nyo yung dumi niya. Sobrang dumi na. Likabok. Yung ano ng lining, nandito na, sama-sama yun na pupunta dito sa loob. Sunod natin is yung tanggalin natin muna na ito. Itong takip ng Bendix na starter. Tanggalin lang natin to. Ayan. So guys, naka na pala ako. Naka fully set ng Honda Beat card. Pasok na pasok po siya. Kaso nga lang, nakaurong konti yung dry face niya. So, ang mangyayari dun is maingi siya mag-start. Pero, sa performance, maganda siya. And, pasok na pasok siya sa SIP 125. Natanggal na natin yung crankcase niya. Sunod na natin is yung dito sa may bell. Kailangan natin dito is 17mm na socket. Yan. Makikita nyo yung lining. Sobrang dumi na. Kaya ito yung nagkukos ng dragging. Yan. Sobrang dumi niya na. Yung tatlong pad, sobrang dumi. Nandito yung makulit kong pusa. Nandiyan lang bantay. Nakikinood. So, hilain lang natin to. Isilin natin. Para matanggal siya. Yan. Ay ko. Yan, okay. Nandito na. And yung gamit ko pa rin na torque drive is stock pa rin. And yung belt na gamit ko is Honda Beat carb. Siyempre, naka-pulley ako ng Honda Beat. Magbe-belt din ako ng Honda Beat. Sunod na natin tong pulley niya. So dito guys sa Honda Beat pulley, gumamit ako ng 1mm washer. Pulley washer ng pang Mio 1mm para lang umangat konti yung belt. Yan, okay na okay po. And ito, ngayon ko lang ito bumuksan. Tingnan natin yung kalagayan ng mga bola. Kung okay pa, tingnan natin. Okay. Yan. Madumi lang yung sa loob. Check natin yung bola. Slide piece niya, okay pa naman. Ganyan. Para ma-check ang slide piece, ilagay nyo siya. Dapat hindi siya nahuhulog agad. Yan. Nasa okay pa naman na condition. Madumi nga lang. Ayan yung mga bola niya. Check natin. Okay, wala pang kanto. Yan. Ay, mag-focus ang camera. Yan. Naka-focus na. Wala pang kanto yung bola. So, goods pa siya. Okay, lahat. Check natin isa-isa. Okay, goods pa naman. Mga ilan tinapon na ito? Mga siguro 1,000 kilometers na. Okay, goods pa naman. Bukod sa madumi nga lang. Yan. Madumi lang siya guys. And then, i-check natin yung bushing ng pulley kung okay pa yung play niya. Dapat hindi siya ganun kaalog. So, ma-check natin. Wala pa naman siyang alog. Yung siguro yung minimal lang na standard. Pero wala talaga siyang alog. So, okay pa to. Linis lang talaga. Natanggal na natin lahat. Ilalagay lang natin sila sa isang pwesto. And, lilinisan din natin tong loob nito. Tingnan nyo kung gaano kadumi.
Guys, no? Sobrang dumi. Kaya maganda talaga na nililinisan to. Chine-check lagi. Every, mga siguro mga 3,000 kilometers, ganun. Pagka lagi nyo ginagamit, maganda na i-check yung grasa. Yan, tsaka yung dumi. Importante rin tong grasa para yung mga bearings niya is tumagal. And, yan, kailangan lang linisan talaga para bumalik ulit dati sa performance niya. So, umpisa na po natin linisan yung sa may makina and then lahat po ng parts. Bago natin linisan yung sa may CVT, kailangan muna pala natin baklasin tong sa may torque drive niya para ma-access natin yung sa center spring niya, sa clutch spring kung okay pa, kung wala pang putol. Maganda na binubuksan to kasi may grasa din yan sa loob. So, kailangan natin palitan yun and linisan siya overall. So, dito, yung sa last video natin, yung sa may GY6 is gumamit lang tayo ng yung pukpok. And ngayon, bumili ako ng tool na para dito talaga. Ito yung 39mm and 41. So magkabilaan na yan. Wala siyang brand. Nabili ko lang siya ng 200 sa Shopee. Ito lang yung kailangan nyo para hindi na kayo magpukpok. Meron din yung nabibili na para siyang ganitong style. Pero nasa sa inyo na yan kung ano gagamitin nyo. Pero sa akin kasi ito, kasi may gamit akong impact. Kaya maganda siyang gamitin. So yan, tanggalin muna natin tong nut nya. So kailangan natin is na size is yung 39. Yung 39 ng ay hindi ko alam kung 39 o 41 to. Pero siguro ito yung 39. Yung 39 na kailangan nyo. So siksik lang natin yung impact. And habang binubuksan to, maganda na apakan nyo dito kasi pag ganito, masakit yan pagka tumalsik sa inyo. Kaya alalay lang dito pagka binabaklas. Ayan na, easy. Ayan. Maganda na ready yung paa nyo kasi pagka tumalsik yan sa inyo, lalo't nakatayo kayo dyan, masama pagka may natamaan. So yan lumalaban kasi yung spring yan. So maganda kung may kasama kayo, pahawakan nyo lang. Okay, dito naman sa clutch lining ko, pinalitan ko na rin to kasi pang GY6125 to. So, sobrang tagal ko nang gamit is medyo numinipis na siya. And then, ito may back na siya. So, sabi ko, okay pa naman siya na gamitin. Linisan lang, nabakbak nga lang siya. Ganun siya, kasi ito yung mga mamurahing, lining lang na nabibili sa Shopee. Pero pwede na, linisan lang lagi. And sa clutch spring naman, okay pa naman yung mga niya. Di pa ganun kalambot. Okay pa naman yung spring niya. Okay. Itong center spring niya is stock pa rin. Balak ko na sanang palitan pagka medyo may budget na. Ito yung sa may start drive, yung male and female. Para matanggal para ma-access natin yung pin na nasa loob is kailangan lang natin. Yan. Yan, lumalabas na siya. Hilahin lang natin. Palabas to. Ayan, tinan nyo yung grasa nyo guys, no? Ganyan siya karumi. Kulay itim na. Walang tayo nabasahan. Yan, yung o-ring niya sa pinakababa to. Make sure na itabi nyo, baka mawala. So, ang tendency niya, pag wala yung o-ring, kakalat yung grasa sa CVT nyo na ayaw nyo mangyari. Ito na yung kalagayan niya guys. Sobrang dumi na. Yung grasa niya kulay itim na. And yun, kailangan lang talaga siyang linisan. So tanggalin natin yung mga pin na nandyan. So una is kailangan muna natin siyang linisan. Tanggalin muna natin itong mga nakasagabal na grasa. And then yung mga o-ring, tanggalin nyo na rin. Balik na lang mamaya. Yan, ito kailangan lang natin tanggalin tong tatlong pin kasi siya yung naglalak sa male and female.
kuha lang kayo ng ano, panundot, or kung may long nose kayo, pwede yun. So nga lang wala yung long nose ko dito. Ay, pwede rin daliri lang. Yan, ito oh. Kailangan din natin linisin yan. Ayan, bagong repack ng grasa. Ayan, pangalawa. Ayan yung last. Ayan, pwede na natin hilain yung male and female. Yan, magkaiwalay na siya. So dito guys, kailangan din may grasa dyan. Hindi nadaanan ng shaft ng para sa clutch bell. Ayan yan. Tingnan nyo guys kung gaano siya kadumi. Sobrang dumi. Yan, nabaklas na natin lahat. Yan, makalat. Yan, nabaklas na natin siya. Ito yung mga o-ring, yung clutch lining, itong male and female, center spring, drive face, and yung plate, back plate, and bell, pulley, belt, kailangan din linisan yan, and then yung cover nya, kailangan linisan. Ayan, yung Vendex starter nya, ayan, kailangan linisan lahat yan. So, start na po natin. Yan, malinis na po lahat. Ito, pulley. Yan, napakakinis. Malinis na po ang ating male and female. Drive face, yan. Malinis na. And pati yung sa may CVT. Yan, malinis na siya guys.
Install na natin siya ulit pabalik. Bago natin ibalik lahat, ibalik muna natin yung sa may third drive na binaklas natin. Gawin nyo, ipasok nyo muna siya dyan sa loob. Yan. And then, hanapin nyo yung sa may butas. Yan. Para ilagay yung mga pin. I-shoot nyo lang sa butas yung 3 pin. Yan, pag nailagay na natin yung pin, dyan na tayo magsisimula maglagay ng grasa. Lalagyan nyo ng grasa yan, yung dadaanan ng pin para smooth yung pagtaas ng torque drive. So yan, lalagyan natin siya ng grasa. And ito yung gamit ng grasa. Sure. And ilagay na natin yung mga O-ring. Itong malaki, yung siya yung nasa pinakababa. And then yung maliit na O-ring, dito siya sa may gitna. Sa may pinakaunahan. Yan, nakabit na natin yung O-ring. And kayo kung gusto nyo dagdagan yung grasa, pero sa akin lagyan ko pa na konti. Make sure na huwag nyo pitirin yung grasa dito. Yan, nalagyan ko na siya. Kung makikita nyo, yung daanan niya napuno na ng grasa, which is good yan. And takpan na natin siya gamit nito yung binaklas din natin kanina. Ipasok lang natin siya. Yan guys, naipasok na natin siya. Okay na siya. And linisin na lang natin yung mga nakapaligid sa kanya kasi may mga kumalat na grasa para lang hindi siya kumalat sa loob ng transmission. Yan, linis na siya guys. Okay na. Buo na natin siya. And isunod na natin yung itong center spring. Yung center spring, may ganito siya, yung hindi ko alam kung tawag dito, anong tawag dito. Ito yung nasa taas. So, ganyan yung setup niya. Yan, ganyan. Ganyan siya. And then, kakabit na natin yung clutch lining. Ito. May ano naman yan eh, may uka naman yun na ganyan eh. Ipasok nyo lang siya down and pwede na natin higpitan tong clutch nut nya. Gamitin muna natin ng kamay. Gamitin muna natin, higpitan muna natin siya gamit kamay. Yan, and pwede na natin siyang gamitan ng impact.
ibalik na natin yung torque drive. Yan, malinis na yung CVT natin. Ibabalik na natin lahat. Ang una natin ilalagay is yung sa may pulley. Lagay natin yung bola. Yung bola na gamit ko is stock niya. Hindi ko alam kung anong stock ng grams ng bit carb. So yan, okay naman sa performance. Hindi naman ako nabibitin. Yan yung backplate. Yan, dyan na yung backplate. Okay na. And then yung bushing. Yan. Ganyan natin siya ilalagay doon sa may pulley side. Yan, okay na siya. Yan. Pwede na natin ilagay yung 1mm na pulley washer. Lagyan na natin tong belt niya. Then, itong drive face. Saka yung fan. Yung fan ng drive face. Tapos itong gear para sa kick start. Lagyan na natin. And yung washer. Conical washer yata to. Yan. Pagka nailagay na lahat, pwede na natin siyang higpitan gamit yung impact. Okay, dito na tayo sa may torque drive side. Bago natin ilagay, kailangan natin grasahan tong ehe niya. Pero lipstick lang. Huwag yung maraming grasa. And then yung sa may torque drive, kailangan din natin lagyan ng grasa yan. Itong sa gitna kasi may bearing din yan. And make sure yung belt is yung pangalan dapat nakaharap doon. And then may rotation naman siyang arrow. So sundan nyo na lang yan. And para ilagay ito, kailangan natin isuot ito muna. And then pisilin natin hanggang sa may pasok siya dito sa may ehe. Yan. Yan. And linisan na lang natin siya. Make sure na walang kumalat na grasa. And then, pwede na natin ibalik yung clutch bell. And yung conical washer din. And then, yung nut. Higpitan na lang din natin. Pwede na rin natin ibalik tong starter nya. Dito, ilagay lang. And then yung cover nya. Yan. So, kung makikita nyo guys, tapos na tayo. Yan. Napakalinis na. Bukod sa palabas ng motor. Pati yung gili, sa loob-looban na malinis na. Ayan yan. Balik na lang natin yung crankcase cover and okay na, paanda rin na natin.